Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-good news. Meron tayong napakagandang balita dito. Dahil si PBBM, isa sa pinaka-distinguished guest sa 89th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines, ay inihayag niya ang kanyang napakasolido at napakakongkretong plano sa pag-modernize ng Armed Forces of the Philippines, at kanya ito'y itulad sa mga sundalo ng Amerika, ng Japan, ng Israel at ng Ukraine. Kaya narito ang ating video courtesy ng RTVM TV. Narito si PBBM, ating pakinggan. Today, we go beyond celebrating the strength of your arms or the victories that you have won. We are honoring the ideals that you embody, the ideals of honor, service, patriotism. These ideals that are etched into the fabric of the AFP, making you not only guardians of our nation, but also beacons of hope and pride for Filipinos around the world. In recent years, you have shown us what it means to adapt, to evolve, to persevere in the face of change. You have become an agile and responsive force, attuned to the shifting demands of our security landscape. And this is no small feat. For the threats we face today are no longer confined to our shores or to the traditional battlefield. They are now complex, multifaceted, and at times invisible. The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Meanwhile, the pervasive force of misinformation and disinformation undermines the values that we all hold dear, threatening the democracy we have fought so hard to protect. Despite all of these, the AFP has remained steadfast. You have shown that you are a force for peace, a force of progress and solidarity, a partner in building a stronger, more resilient Bagong Pilipinas. As we commemorate your accomplishments, we must look forward to the future that awaits. The modern age demands that we meet these evolving challenges head-on. It calls for an AFP that is grounded in an understanding of its role in a rapidly changing world. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Dahil sa talagang naiiwan na ang ating armed forces, kulilat na tayo sa Asia. Ang ating katapat ay Vietnam na lang at Cambodia. Kulilat na. Noong kapanahonan ni Apo Lakay ni FM noong 1970s to 1980s, ang Armed Forces of the Philippines ay isa sa finest sa buong Asia. Kinakatakutan tayo kasi meron tayong mga ranger na magagaling. Pero bakit nagkaganito? Kasi ang sumunod na mga presidente ay kumikiling na sa komunismo, kumikiling sa China na origin ng komunismo, at yan, tinanggal nila ang itong tinatawag na military training na nasa eskwelahan. Ang military training na nasa curriculum ng mga estudyante sa college at high school ay tinanggal nila. Bakit? Dahil sa takot sila na magiging modernong AFP ang Pilipinas kapag ganun na high school pa lamang ay mayroon ng advanced military training. At pagka-college ay automatic na reservist army. Yan ang kinakatakutan ng mga komunista ng China. Kaya ibinulong sa mga tainga ng mga presidente noon na tanggalin nyo yung citizen military training sa eskwelahan para kukunti na lang ang maging sundalo. At kung maging sundalo mga yan ay hindi magaling kasi kulang ng training. Wala na 1990s tinanggal Pag-upo pa lamang ni Cory, tinanggal na yung citizen military training at pinalitan ng yung nagwawalis lang yung mga bata sa daan ng basura. Community, subject. Basta community, about community. Tagawalis lang ang mga estudyante, wala talagang ka-training. Kaya pagdating sa giyera, mahirapan na tayo ngayon Hindi katulad noon, sa panahon namin, ay lahat kami dumaan
sa military training from 4th year high school hanggang college. 1 taon sa college, 2 semester. Kaya ako ay reservist. Naval Force ako, kaya diyan ako sa dagat ma-assign kung magkaroon ng giyera. Alright, at siguro ilang taon galing ngayon ay maibabalik yung ROTC kasi gagawin nating moderno eh. One of the world's finest ang Armed Forces of the Philippines dahil sa konkrito at solidong plano ni PBBM. At ito'y nagumpisa na, hindi lang ito plano, nagumpisa na dahil bumibili na nga tayo ng mga mid-range missiles from India. Bumibili na tayo ng mga jet fighter na talagang brand new, hindi yung donation lang. Bumili na tayo ng mga drone, sea drone, kasi ang digmaan ay sa dagat. Ay meron na tayong mga kamikaze drone katulad ng Ukraine. Kaya nagumpisa na ang modernisasyon ng AFP. Ngayon nga lang ito binanggit ni PBBM. Balik tayo sa kanya. This administration is committed to ensuring that you are prepared for that future. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. But modernization is not simply about acquiring advanced equipment. It is about transforming the way we think, the way we act, and the way we operate as a unified force. To enhance our capabilities and preparedness, we are harnessing the latest technologies, reinforcing our strategies and enhancing the skills of every soldier, every sailor, every airman. This ensures that we are ready to succeed in the battles on the field, in cyberspace, for the peace of mind of our people. Ayan, so kailangan talaga natin ng latest technology. Kailangan natin ng technology na makipag-compete tayo kung anong nangyari sa labas ng mga armed forces nila doon. Kasi dapat makipag-level tayo eh. Kasi ang giyera ngayon na hindi na internal. Hindi na yung mga NPA na rebelde ang kalaban natin, kundi external na talaga, external threat katulad niyang China. Yan ay external at yung kanilang kagamitan ay moderno. At tayo ay naiiwan kaya binubuli tayo kasi kung sa giyera yung gamit natin sa ngayon ay tirador, slingshot, at yung gamit nila ay totoong armas. Parang ganun ang labanan eh. Yung atin hawak ay tirador lang, tapos yung sa Chinese ay meron na silang, sabihin natin, a single shot rifle. Kaya ganun ang gap na naiiwan tayo. Kaya kailangan na moderno at makapagtapat na tayo sa kanila. So sa paggawa niyan, kailangan ng malaking budget. Kaya nga, meron na tayong 30 trillion na allocated budget para diyan. 30 trillion pesos ang budget daw sa pag-modernize ng ating Armed Forces of the Philippines. Ay okay naman ako diyan dahil sana ay walang magkurakot na mga officials. Yan kasi ay para sa ating inang bayan. Ngayon, bakit nga ba makipagdigma tayo? At bakit depensahan natin ang ating soberenya, ang ating territory? Nandyan yan sa preamble eh, yung pag-college natin. Nag-memorize tayo ng preamble. We the sovereign Filipino people in the aid of Almighty God. Ayan, yan, hanggang dyan lang ako. So, ganyan, nag-promise tayo na tutulong tayo sa pag-protect ng ating sovereignty diyan sa preamble. Kaya kung may giyera na world war at i-invade ang Pilipinas, eh magipag-giyera tayo kasi para tayong mga ano niyan, mga putakti sa isang koloni, sa isang pugad. At kapag sinipa mo yung pugad ng putakti, anong gagawin ng putakti? Hindi kakagatin ng tao, kakagatin kung sino ang sisipa sa bahay ng putakti. So ganyan yan, kapag sinipa ang Pilipinas, maglabasan ng mga putakti at mga gat. So ganyan dapat ang pagdipinsa. Matapang. Hindi katulad nung nakaraan ay ibininta ang sarili sa Chinese kapalit ng pera, bulsa-bulsa lang. At sila lang yung yumaman. Ngayon, aanhin nila yung pera.
makukulong sila dahil sa kagagawan na illegal. Okay, tapusin na natin ang video with PBBM. After all, we are building an AFP that can hold its own on the global stage, one that stands shoulder to shoulder with the world's finest armed forces. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with the compassion, especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. Ayan, ganyan gagaling magsalita si PBBM sa harap mismo ng libo-libong sundalo. Walang tinitingnan na kodigo, walang kopya, walang naghawak ng idiot board. Ganyan ba ang bangag? Ang bangag ay wala sa katinuan eh. Halimbawa, si Digong inimbita sa isang seremonya. Merong parang fair about technology, kung anong mga bago na nandoon naka-display, at isa siya sa speaker kasi presidente. Ngayon, ang kanyang pinagsalita doon ay about ang kanyang manoy, ang kanyang birthday daw ay malaki noong kabataan niya pa, kaya tawanan ang mga tao doon. Kasi pinag-usapan niya yung kanyang ari, malaki daw. At siya ay maliit lang na tao, kaya pinagpala daw siya ng Diyos kasi malaki. Ano naman kabuluhan noon? Yung inaatinan niya is about science and technology. Dapat ang kanyang sasabihin doon, babanggitin ay mga modernong kagamitan din na mag-inspire sa mga inventors. Aking i-upload ang video na yan sa aking isang channel, yung The Art Lover Millennials, para makikita mo talaga kung sino ang bastos. Harap-harapan eh. Kinikwento niyang ari niya. Grabe. Hindi katulad kay PBBM. Ayan, no? Straight na straight magsalita. Hindi nag-memorize, hindi nagbabasa. Ganyan talaga. At sabi nga sa Asia Magazine, yung isa sa mga sikat na Asian magazine based in Hong Kong yata yon, ang artikulo doon na nakasulat at nasa front cover si PBBM ay ang pinakakwalipikadong presidente sa Pilipinas daw ay talagang si PBBM. Yan ang sabi doon sa artikulo. Alright, at kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga bago pa lamang sa channel, paki-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated at i-like nyo na rin ang ating videos. Maraming salamat. God bless us all.